Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to hanggang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga pangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa tidzada ng MX3. Dito ako, believe. Simula at pangarap. Mga pangga, lumaki sa Quezon City na parehong nagsaserbisyo sa isang community na humubog sa kanilang pananampalataya at pagkatao. Habang isa naman ay nahubog sa musika at produksyon. Ang isa naman ay namulat sa leadership at volunteer work. Mga karanasang kalaunan ay naging pundasyon ng kanilang negosyo. Pagsubok at pagbangon. Isa sa pinakamabigat nitong pinagdadaanan ay nang harapin ang matinding anxiety at panic attacks. Sa panahong kailangan ding tutukan ang lumalaking negosyo at kanilang pamilya. Sa gitna ng pagkalito, takot at mga hamon sa mental health, natutunan nilang isuko sa Diyos ang kanilang kalusugan, pamilya, pananalapi at negosyo habang humihingi ng tamang tulong sa pamamagitan ng therapy at pananampalataya. Gabay at pundasyon. Mula sa mga panahon na puro pangamba,
mas naging matatag sila bilang mag-asawa, magulang at business partners. Ngayon, hindi lamang matagumpay sa negosyo ang kanilang ipinagmamalaki, kundi ang pamilyang sama-samang nalampasan ang pagsubok at ang pananampalatayang nagsilbing gabay sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sandigang banal na salita. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. Mga pangga, sa bawat pagsubok at pagkabagabag, Diyos ang tanong o tanging naging liwanag. At mga kasama natin mga pangga, eto na, si Sepi and Iam Chavez. Magandang hapon and welcome to the show. Yes! Magandang hapon po. Magandang hapon. Maganda. Ayan. Oy, may boses Pwede. DJ ito si... Pangarap po niya yan. Teka, Meeting kami. alamin natin, teka, si Sepi ay si Sir Sepi, ayan, Sepi. at si Iam, ayan. Ang cute no, ang unique ng name. Oo. Pwede bang maiksing explanation bakit naging Sepi? Ako po ang pangalan ko po talaga ay Joseph. Yan. Tapos Sepi. naging dahil long hair po ako noon, as in long hair po talaga. Kamukha ko raw si Epi, kaya naging Epi Joseph. Kison. Epi Kison. Oo nga, no? Opo, so naging Epi, tapos naging Sepi, naging ganun Sepi. po yun. Ngayon po wala na eh. Wala na yung Tingnan mo, akala tuloy ng namin na taga-accounting artista yung kasama namin. No? Diba? Di ba, Miss Jo, no? O, Napatingin, napatingin, no? Hindi po siya si Epi Kison. Pakakilala nyo ba? Pakakilala nyo siya. And Iam. Iam. Yes po, ang buong pangalan ko po is Mariam naman. Yun. Mariam. May connect doon, may Iam. connect. Oh, may connect. Joseph and Mary. Yan. Ang galing. Oo Meant to nga, be, meant to be yes. talaga. Naniniwala na ako ng sa destiny. Oo, parang totoo talaga, no? Pero dapat maniwala tayo dito. Siyempre, aalamin natin ang kanilang pinagdaanan. Iyon. So, ano ba nga nating unahin partner? Umpisahan natin, Sige. kamusta naman ang childhood niyo? Yan. Kasi, di ba, mahilig sila sa music? Kayo ba yung tipong bata pa lang, Music mahilig lover na na ba? kayo magbuting-ting na mga Ako po nung Gitara, bata ako, ganyan. in-enroll talaga ako ng magulang ko sa piano lessons, Okay. voice lessons, ganyan. So maaga po akong namulat sa music. parehas pala tayo, no? Yee! Ngayon ko lang nalaman yun. Hindi. Ako rin po, ganun din. In-enroll din ako ng parents ko sa mga piano lesson. Boring ako nung time na yon. Ba't ginagawa ko to, ganyan. Pero ngayon, nagagamit ko na siya. Yung, yung experience na yon ng bata ako. Ayan. Dahil ba sa pamilya nyo na mahilig sa musika? May banda ba? Kasi minsan nasa lahi yan eh. Lahi ba kayo ng mga musikero? mga musikero. Sa Mga amin, wala singers? naman po. It's more on yung parents namin is gusto lang talagang ma-experience namin yung hindi nila na-experience. Oh. Yan. Ako rin po ganun din. Yung parents ko po, puro mga engineer yun sila. So, wala silang biglang music, no? wala silang background talaga sa music, ganyan. So, parang in-enroll nila ako noon. Tapos yun, from that, nahilig na talaga ako noon. Alam mo, pareho sila ng mga storya, no? Pero dito, Yes, dito sila magkakatalo. Mm. Kasi gusto kong tanungin, syempre may mga pangarap din kayo sa buhay eh. Ano bang gusto nyo maging noon nung bata pa kayo? Yan. Sige, ako po, pinalaki talaga ako ng magulang ko na ang mindset talaga is mag-business. Kasi meron po kaming maliit na negosyo. Anong negosyo yan? Meron po silang bake shop noon na maliit, ganyan. So, gusto nila na kami, kumita rin kami ng pera na yun pang sarili namin, ganyan. So, yun po yung mindset sa akin na magnegosyo talaga. Pero ikaw, gusto mo rin talaga magnegosyo? Nung time na yun, syempre parang nadadala lang ako ng ng sinasabi ng magulang. So, that time, sige, okay naman mag-business, pero hindi ko pa alam kung anong klaseng business. Pero di ba pag mga bata, yung gusto kong maging isang Teacher. doktor, teacher, Oo. ikaw ba, Nung time na yun, gusto ko maging cashier. Cashier! Gusto ko yung mga Gusto yung kaching-kaching. tunog- Yan. sa pera kagad, alam mo, Pera naniniwala. agad. Totoo yan, ayun talaga. May mga laro ang ko noon, mga papel-papel na pera, yan. So mga parang malapit to sa mga accounting, ganyan, no? Basta may tumutunog na ting. Bangko. Yan, kaching-kaching talaga. Kaching-kaching. Ikaw naman, Ako po, Sepi. gusto ko noon is maging engineer yan. Kasi parents ko nga, parehas Ah, ah, engineer, ah, ah, gano'n. So, naiingit ako doon sa nanay ko. Napupunta ako sa office niya na laging aircon, tapos yung naka lang, tapos parang wala siya ginagawa. Parang gano'n na, palamig lang doon, gano'n. So, parang,
gusto ko maging ganito. Parang nandun yung ano ko na engineer. mindset mo. Oo, na engineer, ganun. Pero, yun. Yun yung that time na, na parang medyo, ako dito. So, aral na mabuti, tapos magiging engineer. Parang ganun. Yun yung, ko nun. O yan, speaking of aral ng mabuti, kayo ba, nung kayo ay nag-aaral, meron bang yugto ng pag-aaral ninyo na medyo, bulakbol muna? Meron bang gano'n? May part ba? napapabarkada. Oo. Ako, masasabi kong mabait ako. Mabait. Yan. Mabait, masunurin po talaga ako. So, nakatapos po ako ng maayos. So, siguro si Sepi ang Mas maganda po Ito si yata yung... Sepi. Mukhang magkakabuking yung yan dito. Okay, sige. Okay. Ako naman po, nung bata, meron akong mga subject na na pag-favorite ko, po talaga yon, okay talaga, ganyan. Oo. Pero pagka hindi ko magusto, po talaga yon, Shift bagsak talaga yun, tas inaano ko talaga, ba't kailangan ba pag-aralan to, magagamit ba sa buhay itong mga ganitong mga bagay, parang ganon, yun yung ko nun. Kaya, yung parents ko nun, din, parang nalilito rin na, ano ba talaga itong Ano gusto mo talaga? Yun, ganon. Akala ko, pag may kinuha kang kurso, pag nagsawa ka, lipat ka ulit eh. no? Yan. Ano naman po, hindi naman. Kasi nangyari, dahil nung parang nalaman ko nga na medyo mahilig ako sa mga math something, ganyan. Kaya naging din po ako, nag-engineer din yung Kumbaga pinagtunguhan mo. Oo, yan. In fairness. Eto na, saan part kayo ng buhay ninyo nagkatagpo? Hindi ba, sa school ba? Or Party? Kasi party ba? O- Hinanting po niya ako. Ay! Sige, ikaw na. Sige nga. Ano po yan? Parang ang una ko po siyang nakita talaga sa isang rehearsal studio. Yan. Rehearsal studio. Opo, po siya nasa Graduate na kayo nito? Ako po hindi pa. Okay. Ano po yun, nagsaserve kasi kami noon po sa isang community and we are part of the music ministry. Yan. So doon po kami nagkatagpo. So music pa din. Sa music pa din. Oo, yan. So ayan, nung nakita mo siya sa rehearsal. So yun, nakita ko po siya doon sa rehearsal. Tapos, Yung totoong kwento ha. Ayan, ako. hindi, version ko to. Okay, sige. So nakita ko po siya noon. Tapos parang wala lang, hindi lang. Pero doon ko talaga siya unang nakita doon sa rehearsal na yon. Tapos ang mangyayari kami kasi yung next na magre-rehearse, yung namin, yung group namin na band din, ganyan. So hinintay namin sila matapos. Tapos yun lang po yun, yung na yon. Hindi kami nag-usap, walang ganyan. Pero yun talaga alala ko noon na nakita ko siya noon. Wala pang wala pang... Walang spark. Pero magkalayo kayo ng bahay nun? O alos magkalapit lang din Hindi kayo? pa po kami Hindi magkakilala po eh. talaga. Oo, Kumbaga hindi pa kami nagkasalisi lang magkakilala. kami sa studio. Pero Ganon. tumatak na siya. Ganun, parang, oops, ox to ganun. Iba pala si Sebi. Ganda, No? oo. Okay, sige. Tapos, Ayun po, hanggang sa dumating yung time na dahil nga yung community na yon, nagkataon na nabigyan ako ng service po na yon na kasama na po siya. Parang ganun. So doon kami biglang nagkakilala na, ganyan. At nag-produce ng ng mga songs. Parang ganun. So yun po, nagkakilala kami doon, naging mag-friends, tapos parang crush niya ako. ayan na ang kwento. Tapos yari ako nito mamaya pagka ayun po, tapos hanggang sa yung una, parang sabi ko okay to sila, masaya kasi grupo niya yun tapos ako yung inassign na mag-lead dun sa grupo, tapos mag-produce nga ng songs. So ganyan. parang nangyari, parang banda na kayo, ganyan. Oo, parang ganun. So tumagal ganun. siya ng ilang taon? Ano po yun nag-umpisa po yun na nagpo-produce kami ng music. Doon po kami nagtagpo. Tapos dahil po siya yung leader namin nun, parang kuya-kuya namin siya. So, Ayun na. Kuya Nagsimula sa factor. kuya. Kaya pala malapit, kuya. Siya yung nagpapakain sa amin, Nag-aalaga. nag-aalaga sa amin, ganyan. So doon po kami nag-umpisa. May ibang motibo na magkakilala. pala. Oo. So hanggang sa naging magkabanda na po talaga kasi yung community po namin nun is may mga conferences yearly, minsan twice a year, ganyan. So doon po kami naging Nabuo magkasama. yung banding ninyo, nandun na. Opo, at doon po nag-umpisa talaga yung kagustuhan namin sa mga events. Yan, doon po nag-umpisa yun. Okay. So kabataan pa lang. So, eto, simula bata kayo, naging kayo na yan after niya, no? Ano O pa matagal po? pa? Nasa mid. Napaubo. Ayan. So doon po yung time Nakalimutan na pala. na nung nakikilala ko na siya, parang nag-umpisa na po yan na parang
okay siya, parang ganun. So, Okay lang. Oo, parang pwede, parang ganun. So, that time po dahil matagal na na single, parang ganun. So, nag-start na po ako noon na parang ipagdasal siya na Lord, alam ko may nilikha ka na girl for me, parang ganun. So, siya na ba 'yon? Parang ganun. Kasi that time na rin ako sa kanya noon, parang may crush na rin, nagugustuhan ko yung mga qualities niya. Nahulog na yung loob mo ganyan. sa kanya. Oo, ganun. So nagpe-pray na ako noon na Lord, siya kaya yung nilikha niyo for me, parang ganun. So yun yung nun. Tapos ang nangyari noon, nung tagal ko nag-pray noon, siguro mga 6 months yata yun. Ang tagal, Oo, 6 months ganyan. Tapos nung tanong ako ng tanong ganyan, ang sinagot lang sa akin ni Lord ay yung nilikha ko para sa iyo, yun yung gusto mo, parang ganun. Yun yung parang message sa akin nung last na prayer ko noon. So anong nangyari po noon? So klaro sa akin siya yun, ganyan. Wow naman. Oo, yun, ganun. So nangyari, ako sa kanya, nagtapat ako sa kanya noon. May time na last rehearsal namin, may rehearsal kami nung music min noon. So ginawa ko noon, usually yung mga yung naghahatid sa kanya may mga naghahatid ganyan. So inano ko na yung mga ibang mga na brothers na naghahatid sa kanya. Oh, ako na maghahatid sa kanya. Kinukuntsaba mo na, ako na maghahatid. ako na, ganyan. So nung paghatid sa bahay nila, yan, doon po ako nagtapat sa kanya. Parang gano'n. Ano nga yung sinabi ko nun? Hindi ko na maalala. Pero anong sinabi ko? Ayan, anong sagot? Ano ang sagot Hindi, niya? kinento ko yun na sabi ko, pinagdasal kita at eto, ang sabi ni Lord, ginamit pa si Lord no? Magaling. Ganyan. So akala ko, ang lakas ko kasi nagamit ko si Lord. Pinagdasal kita at ito yung message sa akin ni Lord na ikaw yung nilikha for me. Ganyan. At ang sinagot niya ay... Hindi. Seryoso? Hindi. Kasi po, nung time na yon nag-aaral pa ako. Seryoso? O So, baga sabi nakatuto ko, ka pa doon? hindi pa tayo dyan. Kung willing ka maghintay, okay lang naman. Kung hindi, okay lang din. So, ayun po yung nangyari. Yan. So in short, busted. Talaga. Ang tagal, 6 months pinagdasal, Oo. tapos hindi. Manliligaw Tapos, pa lang siya noon, hindi na Oo, agad. Manliligaw pa lang. Oo. Yun yung unang pagpapaalam ko sa kanya kung pwede ako manligaw. So, gaano katagal ito bago naging kayo? Oh, tsaka ang hirap na magkakaroon ng ilangan niya. Di ba? Lagi kayo nagkikita eh. Mhm. Oh. Ang nangyari po noon, so magkasama pa rin kami sa sa band, yun, pa rin. Yun po, medyo may konting doon, may konting mga ilangan. Pero ang nangyari po noon, dahil nung nagpaalam po ako sa kanya, graduating na siya noon eh. So, nakaabang na ako kagad Ayan, sa abangers graduation. na. Oo. So, ilang buwan na lang ho yun, gagraduate na siya. Nung araw po nung graduation niya, dumiretso siya noon sa band rehearsal ulit namin. So, yun ho ulit, same na formula. Kinuntsaba ko ulit, ako maghatid, ganyan. Tapos, di yun na, hinatid ko na siya ulit. Tapos, same ulit, nagsabi ulit ako, ganyan, ako pwede na ba ako manligaw? At ang sinagot niya ay... Hindi pa din. Hindi pa din. Hindi pa din. Kasi masyado namang niliteral na after. Gabi Parang ng nabibilisan ka sa graduation. pangyayari. Ganun. Opo. Yung mismong araw na yon ng graduation niya ay busted na naman ako. Parang ganun. So, ending niya, paano mo siya... So, ang nangyari po nun is after a few months, nagtanong siya ulit. Eventually, pumayag na ako. Tapos, nanligaw siya ulit ng ilang buwan. Hanggang sa, yun, sumagot na rin naman ako ng oo. Ayun. Matagal din, ha? Diba? Ay, kumbaga, binigyan ka ng Panginoon na challenges kasi hindi basta na ito yung para sa'yo, ay makukuha mo kagad. Diba? Yes, Yun yes. talaga yun eh. Kapag special talaga yung gusto mo eh. Kailangan maghihintay ka talaga. Magtatsaga ka, paghihirapan mo. Yan, exactly po. Yun po talaga yun. Parang pwede kasing sabihin na pwede ako magreklamo kay Lord na, Lord, sabi mo, ito na nga eh. Tapos ngayon, biglang 3 beses ako babase din, parang ganun. Pero, talaga ni Lord na hindi, ibig sabihin na siya. May pagsubok ka pang dinaanan. Oo. Tinuruan ka kagad ng patience, no? Oo, Wala pa man din yung relasyon, meron ng pagpapasensya kagad. Yan. No, kaya eto na, nung kayo naman eh, naging mag-asawa na eventually, no? Dito na pumasok yung mga pinagdaanan ninyo sa buhay. Kailan to nagsimula? Ito ba yung meron na kayong, kumbaga, may negosyo na ba kayo?
Opo, ilang years na ba yun? Parang 2012 po kasi kami nag-start sa business. Anong business mo yung unang? Ito na po. At tinuloy nyo lang. Lights and Sounds. Nag-start po talaga siya nung kinasal kami, yung business namin. So, paano nyo pinag-isipan? Oo, bigla nyo lang naisip. Kasi Ano po? ang layo ng isipin namin, parang banda dapat Oo, ang gawin. diba? Ang nangyari po nun, dahil nga po nagsaserve kami sa church. So, nung kinasal kami, syempre yung mga ninong-ninang may mga niregalo na pera. So, itong pera po na to, isa po yan sa mga pinambili namin ng unang speakers namin. Pero ang intention po namin was, gagamitin namin sa service. Kasi gusto Okay. namin maganda yung tunog Yes, namin kasi nagbabanda nga kami. Tapos hanggang sa nalaman na nung mga kalapit na chapter, uy, meron pala kayong bagong gamit, parenta naman. Ganyan. Doon nag-start. Doon Wow. nag-start. Oo. Tapos yung umpisa pa una, yun, kami dalawa lang talaga. Pupunta kami doon. Pati ako nagbubuhat. Hindi Si biro Ian yung yun, mag-ano ng mga kable, uwi kami, dumi ng kamay niya. At hindi ganyan. biro yan kasi lalo na malalaki yung mga speakers na kailangan na, Oo. di ba? Kung lalo na kung kailangan kung branded na speaker yan, mabibigat yan. Okay, tapos? So, doon po, ganun po siya nag-umpisa hanggang sa naging totoong negosyo na po siya hanggang ngayon. So, yung challenge po namin, nag-start po siya nung lumalaki yung negosyo. Tapos, at the same time, lumalaki rin yung pamilya namin. Kasi nung time po na yon, nung kinasal kami 2012, 4 years kami naghintay para sa aming first baby. Yan. May mga challenges din kasi meron po akong condition, may PCOS ako, nahirapan kaming makabuo. So, it took a while. So, after po namin magkaroon ng first baby, parang sumugal kami rin sa business kasi kailangan namin ng mas malaking kita. Kasi nga, lumalaki yung pamilya namin. And hindi ko pala kinaya yung pressure kasi sabay-sabay po yun. Nag-invest kami sa business, lumalaki yung pamilya, lumipat din kami noon ng bahay, bumukod kami. So, sabay-sabay nga. Sabay-sabay po siya talaga. And then, at that time, actively nagsuserve din kami sa community. And then, hindi ko pala siya, parang may mga nararamdaman na ako, sa body ko, na minsan nahihilo ako, kala ko kung ano lang, may mga tingling sensations ako sa body ko, papadala ko sa ER ng ilang beses kasi bigla talaga akong may hilo, tapos pagdating sa ER, wala silang masabi kung ano yon. Ang resulta. Nag-MRI pa ako, nag-CT scan, kung ano-ano na, therapy, yung mga minamasahe dito, yung mga tusok-tusok, ganyan. Lahat na talaga. Wala po talaga silang makita. May Sabi nila, findings pa na hindi pantay yung hindi daw pantay yung paa mo, ko, kaya nahihilo, ganyan. bakit? Parang ganun pa din. Nahihilo pa. Ganun po talaga. Meron na Papaniwalaan siyang... mo talaga lahat nung time na yun. Siyempre, iba yung pakiramdam pag ang doktor na nagsasabi niyan. Opo, tapos meron mga nagsasabi na stress yan, pahinga ka, ganyan. Tapos kami that time, di pa po kasi uso yung mga mental health. Yes, wala pa yung pangalan noon. So, masyado. ano po yun taong 2018, 2019. So, hindi kami naniniwala. Parang, tuloy-tuloy lang. Baka makahanap din tayo ng doktor, ganyan. As in, pati yung brain ko, na-scan na. Normal lahat. Hanggang sa, meron pong isang incident na bumigay ako. Yan. So, ang nangyari po noon, parang nasa isang heated conversation kami with some people. So, sobrang taas ng stress. Tapos, karamdam ako na parang merong Napatid. Parang may napatid. Hindi, parang may nakatusok sa dibdib ko na hindi ko maalis. Parang ka nalulunod. Parang, first time ko po yun kasi nga hindi nga uso yung mental health noon. So, habang nangyayari yung conversation, umalis po ako. So, lumabas ako, nag-scroll muna ako sa Facebook. Parang, iba talaga yung pakiramdam ko. Tapos, after mga 30 minutes, bumalik ako. Tapos, natapos na po yung medyo heated na conversation na yon. Tapos, pagbalik namin sa bahay, pagkatulog, nagising ulit ako ng madaling araw. Nagpatakbo ako sa ER ulit. Dahil po, parang may mabigat nga sa dibdib ko. Sabi ko, parang kakaiba talaga itong nararamdaman ko, ganyan. Dumating ba sa punto na hirap kang huminga? Opo, nahirapan ako huminga, ganon. Tapos yung anak namin noon, parang 3 years old. So, drinap namin siya sa bahay ng parents ko. Kayo muna bahala dyan, punta kaming ER. So, pagdating po sa ER, again, normal lahat. Wala talagang nakita. So, kung ano yung mga ECG, mga ganon, lahat pinagawa. Pero, ang kakaiba po nung incident na yon, alam ko sa sarili ko na ibang klaseng doktor ang kailangan ko. Ang kailangan ko is something about sa mental health. Kasi may na-feel po ko na parang may napatid sa utak ko talaga. Parang nagkaroon ako ng disorient sa mundo. Parang ang nangyari po sa akin noon, nagkakaroon ako may nakikita akong mga episodes na ang bilis-bilis, tapos di ko naintindihan, tapos bigla akong iiyak. Walang dahilan, pero iyak na hagulgol. Parang, alam mo parang season na talaga. Parang baliw level. So, ang mga, pinuntahan niyo ng doktor, yung mga psychiatrist, mga ganyan.
Later on na po. Nung time po na yun, kasi po nung the past, para lahat, neurologist, cardio, lahat Lahat na pinuntahan ba namin. sa... Pero lahat normal. mm. Pagdating po nung time na yun na sabi ko parang kakaiba na tong nasa utak ko, ganyan. Sabi ko kailangan ko na ng psychiatrist. May ano yun may doktor pa na parang ano siya na sa brain. Neuro. Neuro. Tapos nung wala siyang wala siyang Ma-detect. makita tapos bigla sinabi niya na stress lang yan. Or stress yan, gumanon siya. Yung reaction pa namin yung reaction ko pa noon is parang wala ka lang maturo kaya isisisi mo na stress, parang ganun. Hindi, hanapin mo kung anong problema nung misis ko, parang ganun. Ayun, so dun po siya nag-start na nagpa-schedule po kami sa isang kasama rin po namin sa community na psychotherapist, parang ganon. So, ang nangyari po, ang struggle po nun is kailangan mo maghintay ng schedule. Hindi siya parang, sa ER wala naman pong ganon na, sige, mental, health yan, itong painumin ka naming pampakalma, wala naman pong ganon. So, yung paghintay po na yun na parang 2 days yata ako naghintay. Sobrang hirap po kasi iniisip ko yung may anak kaming maliit, tapos Kalagayan mo pa. hindi ko po talaga makontrol yung yung emosyon ko. Parang first time po talaga yan. So, nahihirapan din po ako lalo kasi hindi niya ako maintindihan. Hindi, tsaka lalo na yung negosyo nyo. Opo, yun din po. Mm. Nung time po na yon, nahihirapan ako na hindi ako pwede maging mag-isa. Kailangan nandyan siya. Nakaputok siya. Nung time po na yon, so nag-start na yung therapy pero hindi naman po kasi siya agad-agad. Oo. Ang isang challenge po, meron kaming isang client na malaki po talaga siya, na kailangan siyang nandun. At yung puntong yon, kailangan po niyang pumili kung ako o yung event. Kasi po siya sa business po namin, siya yung tech. So siya talaga yung technical guy. Kumbaga siya yung talagang Kailangan kumikilos. doon. Kailangan mo rin siya. Nag-ooperate. Ako po yung nag-ooperate doon sa business biglang, yun nga, meron siyang nangyayari din sa kanya. Nangyari po kasi pag wala akong kasama, parang nagpapanik po talaga ako. Kakaiba po talaga yung nararamdaman ko. So, nung time na yon, kinailangan po niyang pumili. At ang pinili mo ay... Siyempre, ikaw. Grabe. Sobrang hirap po nun kasi hindi namin masasabing naging successful yung event. Siyempre, maraming flaws yon. Pero marami po kaming natutunan doon about sa pagpa-prioritize sa sarili namin. Kasi po ang events, alam nyo naman po na mataas ang pressure. Dahil Totoo live naman. yan, bawal magkamali. So, mataas po talaga ang Yung margin stress. of error, yun. Yes. Grabe. Tsaka syempre, hindi ka pa pwedeng mapahiya, lalo na pag may kliyente ka. Paano ka kukunin ulit? Opo, Yes. tama po. Pero that time, nung pinili ko talaga siya, naisip ko talaga na walang sense ito lahat kung yung pamilya ko, babagsak o Tama. mawawala. Siya yung pamilya ko nun Sila nung nung anak ko na hindi na iniwan na lang namin doon sa in-laws namin dahil nga may problema siya. Ganon. Ano yung laman ng panalangin ninyo noong mga panahon na to? Nako, ang prayers ko lang po talaga nun mabalik ako sa normal. Ang hirap po kasi kapag yung ilaw ng tahanan ang napundi. Napundi, Yan. totoo. Kasi po lahat ng sistema sa bahay, nanay po yung gumagawa nun. So, yun po talaga yung prayer ko nun. And, syempre, siya. Kasi nahirapan po talaga kami. Hindi niya ako maintindihan. Yun yung, Kasi yun po, yung isip ko mahirap. opo, kasi kung hindi mo pa na-experience yung mental health, parang ang hirap pong ipaliwanag sa iba na, yung iba po kasi sinasabi, kulang ka lang sa dasal, Yes. ganyan, or ano lang yan, baka hindi siya parang feeling nila, parang sipon lang yan na iinuman mo Parang lang ng normal, gamot. parang sinat lang, ganyan. Isipin nila, ang drama mo lang yan Oo, Yung drama iba, mo lang isipin yan. pa, you are weak. Yes. Totoo nga. Ayan, pero ano po siya, it's a different struggle. Talagang iba po talaga yung mundo niya. Totoo. Opo. At honestly po, medyo nasabihan, parang naanuhan ko siya na gano'n noon. So alala nun, di ba? Kasi parang ano ko sa kanya na dahil di ko naintindihan that time, parang in a way na gano'n ko siya na parang hindi ko naman sinasabi sa kanya directly, pero parang yun yung napaparamdam ko sa kanya na ang hina mo naman, parang gano'n na, ito, parang basta parang ganun. So nararamdaman mo yun na napaparamdam ko sa kanya kahit di ko sa kanya nasasabi directly kasi di ko rin naintindihan talaga yung nangyayari.
At ang nadagdag pa po doon, habang nangyayari po yun lahat, nalaman namin na buntis ako sa aming second child. Parang ano ba to, Lord? Bakit ba't sabay-sabay? Parang hinihil ko pa yung sarili ko. Siyempre, Tapos yung biglang- hormones mo nun. Correct. Tapos kailangan ko pang meron akong binubuong baby. Parang, paano to? So, yun po, nagtuloy-tuloy po talaga ako sa therapy. And ano po, ang isa sigurong nangyari sa amin nun is surrender talaga. Kasi wala na kaming control eh. Parang si Lord na talaga yung bahalang may control doon. So, surrender po talaga. Ikaw, Sepi, anong natutunan mo sa nangyari sa buhay nyo? Yan. Una po, naintindihan ko talaga siya nun na okay, ito pala yun. Ganito pala yung katindi yung pwedeng pagdaanan namin. Natutunan ko rin po na yung business mawawala ng size, yun, yung nasabi ko kanina na mawawala ng saysay lahat pagka ginagawa ko ito para sa pamilya ko, pero kung yung pamilya ko ay mag-falter or masisira, parang walang sense ito lahat, ganyan. Tapos ano rin po ron, matindi rin yung naging learning ko nun dito nga ako sa mental health. That time po, dahil sa tindi ng pressure, ako po yung source ng finances ng family, pero ako rin sa family namin, ako rin po yung source of negative vibes, parang ganun, lagi mainit ulo ko, ganyan, laging kasi yun nga po pag business owner, di mo alam kung kailan hahanapin ulit yung next client. May iba yung mood mo talagang yung... siyempre tayo kailangan natin maraming naka-schedule na kagad na naka-line up, no? Minsan talaga wala Tama po. Yan. Tapos yung uutang ng mga gamit, ganyan. So yung utang, nakapatong sa iyo yun, ganyan. So that time, imbis na ako yung source of nila, strength, or ako yung source of joy ng family, ako naman po yung literal na na ilaw ng tahanan sa sa pamilya namin. Pero siya po talaga yun. Pero ang nangyayari po, ako yung source talaga nung yun nga po, negative vibes, ganyan. Tapos dahil nga po doon sa pinagdadaanan ko so naintindihan ko rin po ngayon na ako, parang provider ako ng family, pero unang dapat maging father ako. So pag father sa akin talaga manggagaling yung joy, yung happiness, ganyan, yung kayo sandalan. Yan. Ako pa yung nagbibigay ng stress sa kanya, ganyan. So ang nangyari po nun, dahil nga ito yung business namin, siya yung parang anuhan ko parang labasan ko ng ng stress, parang ganun, kwento ko sa kanya lahat, ganyan. Na hindi ko alam na iba na po pala yung dating sa kanya nun, parang ganun. Ang galing din kung paano nyo nalagpasan to, kasi partner, isipin mo kung pareho kayong bago dun sa pakiramdam or dun sa nangyayari, Sa sitwasyon. parang isipin mo na, uy, ayusin mo naman. Nandun yung sisihan. Oo, yung parang kailangan bilisan mo, may timeline kagad to, di ba? Hindi pwedeng mag-stop tayo kasi may negosyo tayo. Oo. Yun po talaga yung nangyari sa amin nun. may time na halos sabihin ko na lang sa kanya na tigilan mo na yung pag-iinarte mo. Parang ganun. Ang lala po ng time na yun. Kasi halos sabihan ko siya ng ganun. Dahil di ko nga naintindihan. Akala ko nag-iinarte lang, ganyan. At tara na, kailangan na tong client na to. Parang ganun. So, ayun, matindi po Iba yun. no? Sa totoo lang, pag tinamaan ka ng gantong nasa sitwasyon mo, sa atin, ang tingin natin sa kanila, naku, napakasimpleng problema lang, kaya natin malampasan yan. Pero sa kanila, ang laki ng impact Yung alam mo, parang gusto mo na sumuko. Ganun Totoo. Yun nga, kaya importante talaga be kind din Yes. talaga. Kasi hindi mo masasabi unless maranasan mo talaga. Totoo. Tama po. At ang maganda dito sa punto nito, partner, na hindi iniwanan ni Sepi. Talagang mas Yes. pinili niya talaga ang kanyang asawa kumpara sa business. Correct. Business, enjoy lang yan. Pero yung asawa mo na, importante yan. Pag nawala yan, saan ka? Totoo. Diba? And yun nga, surrender. Surrender. Dahil dyan, ano ang masasabi mo kay Sepi sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa? Wow. Syempre nagpapasalamat po ako sa kanya kasi hindi niya talaga kami iniwan nung time na yon. Kasi Kunyari wedding vow. Ayan. ayan, mahirapan po talaga ako nun mag-function and he's also part of my healing. Oo, totoo na may
nag-therapy ako, and all that. Pero hindi mangyayari po lahat yung healing na yon kung hindi naman niya ako sinuportahan sa journey na yon. Yan. For some reason din po, that time, sobrang binago rin ako noon na from galit ko doon sa sitwasyon, tapos yung from dun sa hindi ko talaga siya naiintindihan, to dun sa point na biglang kailangan maging source ako ng happiness, ng joy, ng ano dito. At yun po talaga, isa yun Tinapik ka ni God eh. Oo, tinapik talaga ako. At inano talaga ako parang batok nga po yata yung ano. Batok na yung ginawa. Oo, Para tauhan oo. eh, no? Kasi papunta na po ako dapat dun sa event na yun. At iiwan ko po talaga sila dahil iniisip nga, parang nag-iinarte siya, parang ganun. Tapos, hanggang sa, hindi ako pupunta doon. At, walang saysay to lahat kung masisira din yung pamilya ko. Parang ganun. Ang ganda nun, no? Yun yung naiwan sa akin, partner, no? Na wala nga naman talagang saysay kung sira naman yung family mo. Tama. Diba? Literal na talagang family first. Yes, ito. Ang business nandiyan lang sa tabi yan eh. Tama po, mababawi naman po. At Totoo nakabawi naman yata kami Yes. doon. Ang hirap din maging padre de pamilya, no? Kasi kumbaga, ikaw, kailangan pakita mo, kaya kong buhatin Totoo. to. Hindi mo pwedeng pakitang weak ka. Oo. Yes, totoo. Okay, message mo naman kay Iyam. Iyam. Yan! Modulated pa yung boses. Ano po, ako Iyam, sobrang thankful ako na every birthday ko, ang sinasabi ko po lagi sa kanya ay hindi niya kailangan magbigay ng gift sa akin dahil siya yung the best gift talaga na lagi kong sineselebrate sa aking every birthday. Yun. Okay. So mamaya. Grabe naman yun. Naka, ito naman, ano na yung masasabi ninyo sa mga nakikinig sa atin na pareho ninyo ng pinagdaanan at medyo nahihirapan sa buhay? Lalo na sa mga yung naranasan mo. Yes. No? Actually, maganda po talagang yung nangyari. Yung timing po talaga ni Lord sa amin. Kasi nangyari po siya before pandemic. So, kung iniisip ko po kasi kung nangyari siya nung pandemic, mas mahirap po. Kasi wala kang access sa therapy. And ang nangyari din po pagdating nung pandemic, naging tanungan ako ng mga tao. Kasi sila yung nakakaramdam ng mga naramdaman ko. So, parang ano ba to? Hindi na ako makahinga. Sabi nung doktor, normal daw ako, mga ganyan. So, that time po kasi nung pumasok yung pandemic, syempre nag-rise yung mga sa mental health. Totoo. So, dahil na-experience ko yon, mas nadalian po akong mag-empathize sa kanila. And naintindihan ko po talaga sila totally kung ano yung pinagdadaanan nila. So, siguro ang message ko po sa mga ganito is, hindi po siya nakakahiyang lumapit sa therapist. Para siyang ang mahirap po kasi sa mental health, hindi siya visible. Parang kahit normal lang siya naglalakad, hindi mo alam may pinagdadaanan pala siya. Sa kabila ng kasiyahan, akala mo masayang-masaya. Opo. Sa likod nito, may pinagdadaanan siya. Tama po. So, tama po yung sabi niyo po na always be kind sa lahat. And yun po, wag po mahiyang magtanong kasi kung ano man po yung nararamdaman nila, baka nga po stress talaga yon. And may, naman po, hindi naman po lahat kailangan i-therapy or inuman ng gamot. Ako po, hindi po ako naggamot noon. So, marami naman pong mga solusyon na basta ilabas lang po nila yung kanilang mga saloobin. Yung importante yung may kausap ka. Opo. Kausap ko, lalo na asawa mo, kasama mo lagi. Nakaka-relate ka rin kasi. Yung mother ko kasi ganyan din. So, kailangan talaga ng kausap. Kasi iba yung isipan nila nun eh. Pag nasa ganitong sitwasyon ka, nakakala mo na wala ng solusyon, kumbaga parang gusto mo nang tapusin buhay mo eh. Yan. Pero hindi. Sa mga nakaranas yan, may solusyon. Kailangan mo lang talaga makipag-usap at intindihin din, lalo na sa mga may pamilya nakakaranas na ganyan. Intindihin sila. Yeah. Hindi mo dapat sila pagtawanan lang o baliwalain. Ikaw, ano namang mensahe mo sa mga tatay din? Na, di ba, makikita natin mga tatay, puro strong lahat, no? Paano maging matibay, malakas ang Yes. loob at harapin itong mga pagsubok na to? Sa akin po, sa mga tatay, lalo dun sa mga tatay na business owners, mahirap po talaga ang pagbi-business, pagsasabay ng pagiging tatay. Ang daming pagsubok na mangyayari sa paghahanap ng kliyente, paghahanap ng staff, mga kasama ng team,
pag-lead ng ano, at sa lahat ng problema na yan, dapat uuwi ka sa pamilya mo na masaya ka, na hindi dapat nila maramdaman yun. Mahirap po yun. Pero ang importante lang ho na sa ngayon is importante na magkaroon ka nung partner talaga na maaasahan mo, ganyan. So si Iam ho, siya yung, sabi kasi nila, ang best na business partner mo is yung iyong forever partner. So ako po, sinuwerte ako talaga na si Iam, siya yung naging partner in life ko. At ngayon, kasama ko siya sa business na to. At matindi yung mga pinagdaanan namin. Pero hindi namin to malalagpasan lahat kung hindi ko kasama si Iam dito sa hindi ko siya naging kasama sa mga pinagdaanan namin. Aww, partner. Grabe naman sila. Ang sweet. Parang newlywed. Oo, di ba? Ramdam na ramdam mo rin yung pagkilos ng Totoo. Panginoon sa relationship nila. Yun din, naging center nila. Yes, no? So, ang mga natutunan natin ngayon, partner, no? Mag-surrender. And importante na makahanap ka talaga ng partner. Correct. Hindi lang sa negosyo, no? Yung Oo. talagang partner in life. Tsaka tandaan nyo lagi, sa may mga negosyo, piliin nyo yung pamilya nyo, number one ng pamilya. Ang negosyo nandyan lang eh. Lalo na pag may pinagdaraanan, may mga problema, dapat tapusin at ayusin lahat. Yun din po yung reminder sa akin na itong business ay ginagawa para sa pamilya. Correct. Hindi pamilya para sa business. Yes. Ayan. Wow. Alam nyo na. Naku, at dahil dyan, tanggapin ninyo ang paghanga at pagkilala kay Sepi and Iam Chavez para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat DJ Jimbo and yours truly DJ Sheena. Ayan, ito para sa Wow, inyo. thank you. Maraming salamat Ito, meron po. pa. DJ Wait, there's Jimbo more. at Thank DJ you. Sheena. Wow. Eto naman po ang regalo mula po sa MX3. Dito ako Yay. believe. Thank you po. Thank you so much po. And ayan, baka po meron kayong mga gustong batiin nyo na. pasalamatan. At yung mga, may clients kayo, ha? Baka Yes. buwan ng kasalan. Naku, baka kailangan yung sound system. Sige. Tama. So, nagpapasalamat po kami syempre sa buong team ng 7th Trumpet Lights and Sounds. Hindi po mangyayari ang ating mga successful events kung hindi dahil po sa inyong sipag, tiyaga at pagpupuyat. So, maraming salamat po sa aming team. And syempre kay Sepi. Gusto ko magpasalamat kay Sepi bilang founder nitong business namin. Siya po talaga ang aming ano ba tawag dyan? North Star. literal na Ang sa kanya liwanag. kami nakatingin. Ang liwanag. Liwanag sa dilim. Ayan, ikaw, Ang Sep. ilaw ng negosyo. Mami, gusto ko shoutout. Yan, ako, Sepi. salamat sa aming mga clients na nagtitiwala sa amin. Salamat sa aming mga staff na masisipag at todo suporta dito sa business. Ganyan, isa tayong team. At syempre, salamat sa aking misis, si Iam, na nandito talaga lahat hanggang sa pinaka mababa at hanggang sa Parating tagumpay. ito. Ganyan. At syempre, thank you Lord. At binigyan nyo ako ng aking love of my life. Yan, Wow. aking Grabe. best gift ever. May Facebook ba kayo para pag may mag-inquire? Yes. Ito na. Ito Yes na po. pagkakataon. Meron po sa Facebook po, ang aming page po ay 7th Trumpet Lights and Sounds. Ayan Yan. po. Pag may 7 mag- Trumpet Lights and Sounds. Kung may mag-inquire, alam niyo na. Yes. po. Chat lang po sa aming Facebook Facebook page. page. Yan. Salamat, salamat, Okay, 7 maraming Iam. Thank you, ha? salamat. Thank you Nako. po. Thank you so much. Nako, dahil dyan mga pangga, alam nyo na, sa Iba. may mga pinagdadaanan sa buhay, alam nyo na ha, be kind, Oo, partner. totoo. At syempre, huwag tayong makalimot sa taas sa ating Panginoon, ha, mga pangga. Yes. At nako, isa na namang kwento ng punong-puno ng inspirasyon. Kaya sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako, believe. Ako po si Jimbo. At ako naman po si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Panggabog mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!